Samantala, isinawalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang umano'y leadership fund para sa senador para sa panukalang proyekto. Ito'y matapos siyang tumestigo sa paglilitis sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at iba pa kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Nakumpleto na ng prosekusyon ang presentasyon ng ebidensya sa patuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga huling testigo ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagpatotoo sa umano'y leadership fund para sa mga senador na nakalaan para sa mga panukalang proyekto. Ayon sa prosekusyon, batay sa DPWH records, mula sa leadership fund ni Revilla ang pondo para sa naturang proyekto. Dagdag pa ng prosekusyon sa affidavit ni Bonoan, nasa 24 billion pesos ang kabuuang leadership fund na nakalaan sa lahat ng mga senador. Ayon kay Bonoan, hindi bababa sa 500 million pesos ang nakalaan sa bawat senador, habang aabot naman sa 1 bilyong piso para sa mga chairperson ng mga pangunahing komite noong 2024. Anya, 1 bilyong piso ang nakalaan kay Revilla na noon ay chairperson ng Senate Committee on Public Works. Paliwanag ni Bonoan, nasa Senate President ang huling pagpapasya sa halaga ng alokasyon at noon si Senator Juan Miguel Zubiri ang Senate President. Sa tanong ko sino ang nag-aaproba ng mga panukalang proyekto, itinuro ni Bonoan ang yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Anya, walang partikular na format o dokumentong pinipirmahan ang mga senador sa paghingi ng pondo kung saan ang DPWH receiving officer na lamang ang nagbeberipika kung kanino galing ang request. Dagdag ni Bonoan, nagsimula ang sistema noong 2024 upang maiwasan ang pagkaltas sa panukalang budget ng DPWH. Lahat anya ng senador noong 2024 ay nag-avail ng leadership fund, pero binigyang diin niya na walang mali sa paggamit nito at ang malian niya ay ang pagkakaroon ng kickback. Iginit naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na kailanman ay hindi siya humingi o humawak ng listahan ng mga proyekto mula sa mga senador at walang panukalang pag-amyenda ang dumaan sa kanyang opisina. Lahat anya ay dumadaan sa Senate Committee on Finance. Ayon pa sa senador, wala siyang nakikitang mali sa pagkakaroon ng institutional amendments para suporta ng paggawa ng mga kalsada, tulay, paliparan, pier at iba pang mahalagang infrastructure projects sa malalayong lugar. Basta ito ay hiniling at inaprubahan ng implementing agency na isagawa ng maayos at malaya mula sa anumang pakikialam. Kasama rin sa naging testimonya ni Bonoan na binigyan siya umano ng listahan ng mga proyekto ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para kay Revilla, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Nang tanungin naman ng depensa ni Revilla si Bonoan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto, ay kanyang ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Magsisimula naman sa September 1 ang presentasyon ng ebidensya at testigo ng depensa. Rod Lagusad para sa Bayan.